Okay mga kaigsunan, ang atong pagkahisgutan karon giuluhan ako ni nga grab it by the tail. Og sa dili pa ko adto sa unahan labi na sa nindot nato nga topiko karon, ako usang hangyoon ang matag-usa sa pinasay nga pag-ampo. Let's pray. Mahigugmaon namong Dios among gikamong pay nga ikaw uban ka namo sa pipila na ka mga gabi sa among pagtuon sa pagpamalandong sa imong mga pulong. Naghisgot kami sa mga tawo sa Biblia nga kung diin adunay kasinatian sa pagtuo. Mga tawo sa Biblia nga nasulat ang ilang sugilanon aron mahimo namong inspirasyon sa among panahon. O gani karong kagabihon maghisgot na usab kami sa usa sa imong pinangga nga inanak nga kung diin ang iyang kinabuhi nahimo gayud nga inspirasyon sa daghan nga mga missionaries, sa daghan nga mga Kristohanon. O ginaot amahan nga pinaagi sa gahom sa balang espiritu kami mapahinumduman sa daghang mga leksyon sa iyang kinabuhi. O gunta amahan kami usab samtang kami nagapadayon sa among lakaw ngadto sa unahan. Ikaw maghahatag kanamo og pinasahi nga kadasigon. Og salamat sa balang espiritu nga kanunay nagagahum amo o nagahatag kanamo og mga panalangin labi na sa panahon nga kami sincero gayud nga nagaampo. Kay among gitugyan ng tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon to grab it by the tail mga kaigsuunan, nasayod na tingali mo ani nga sugilanon. Gani kung makita ninyo sa picture nga atong gigamit, no, kabalog yun mo kung kinsa ni nga tawo mga kaigsuunan. Kaya sa ako bang panggikaingon, maghisgot ta sa pagtuog pagsalig nga to sa Dios. Nga maoy hinungdan mga kaigsuunan, nga ang mga katawhan kanito sa Dios, nga na-record sa Biblia, nakahimo og mga dagkong mga butang nga daw imposible, apa nahimong posible, og ang kani nga mga sugilanon karon nahimo na nato nga inspirasyon. So magahisgot kita sa usa ka ilado nga tawo sa Biblia. In fact, sa tanang mga Bible characters, usa ka ni siya sa akong gina-admire sa tanan. Especially when it comes to leadership, especially when it comes to patience, especially when it comes to being close to God, kaisog, dedikasyon, ang atong paghahisgutan karon mga kaigsuunan si Moses. Now, nasayod man ta ani kang Moses, no? Ang ayang sugilanon ani mga kaigsuunan gikan sa nahimo siyang prinsipe sa pinakadako nga gingharian sa ilang panahon nga mao ang Ehipto, og naunsa nga nahimo siyang dako nga propeta sa Dios. Og sa iyang sugilanon mga kaigsunan nakita nato ang ups and downs. Kanang grabe ka, maingon nato sa English pa na epic ang story ni Moses. Maubitaw na siya nga adunay mga salida nga gihimo, no, nga mahitungod sa iyang kinabuhi, nahimo pang blockbuster ang uban, na magani salida nga The Prince of Egypt tingali ang title, no, it's an animated film. Pero grabe ka ilado nga salida, daghan kayong nananaw because the life story of Moses is very interesting and very very wonderful, no? Mas nindot pa sa mga fiction nga mga sugilanon nga atong makita sa mga libro o sa mga salida mga kaigsunan. Because his life, of course, gikan siyang pagka-baby, nasayda ta siyang sugilanon, giun siya sa pagluwas sa iyang ginikanan, o giun sa siya pagluwas sa Dios. Hangtod nga nahimo siya nga ampon nga anak sa usa ka prinsesa didto sa Ehipto. O gani mga kaigsunan, sa atong nasaturan, midako si Moses didto sa palasyo. Makaingon ko mga kaigsuunan nga tanan nga mga benepisyo sa usa ka dato og ilado nga tawo, sa usa ka maingon nato nga harianon nga pagkinabuhi na angkon ni Moses. Mano makaingon ko mga kaigsuunan, grabe ni si Moses kay nasayod naman ta nga bright si Moses. Kung atong mabasa ang Pentateuch, ang iyang sinulat, Genesis, paingon ngadto sa Deuteronomio, mabasahan nato mga kaigsuon kung unsa kanindot mo sulat si Moses. O gani si Moses mga kaigsunan, makaingon ko nga grabe ka edukado nga tao kay makaingon ta nga he graduated sa University of Egypt, no? And makaingon ta summa cum laude tingali siya dito, and he learned a lot of
may na to nga mga arts and sciences nga naa dito. I believe that Moses is an expert orator, bisan ingon sa dili sa kabalo mo istorya. He's a great writer. So nagtuon sila sa maingon na to sa mga sciences, biology and all. Maayo si Moses when it comes to astronomy, even astrology tingali, because maybe they are learning about different religions. When it comes to literacy, he's really great, mga kaigsunan. Even tingali the arts of the war, naingon na to. Bisan pa tingali sa martial arts, sa pagdumala sa mga tao, any education nga gikinahanglan sa usa ka prinsipe o sa ka prinsipe nga mahimong hari pohon, naangkon tingali ni Moses samtang naa siya sa Egypt. Because he stayed in Egypt for 40 years. But of course, let us not forget the first 12 years ni Moses, ang iyang Diyos noon nga ginikanan, ang maogoy nag-edukar kaniya. Until such time nga niabot na ang punto nga samtang si Moses gibisitahan niya ang iyang mga kaigsuunan nga kauban niyang mga Israelites, ang iya mismo nga katribo, nagplano na gid si Moses nga iya yung luwason ang iyang kaugalingon nga mga tao. But we know what happened. Because maybe Moses was so, may na to, confident of himself, nga kaya giniyang himuon ang grabe kalisod nga misyon. Tingali sayon ra ang pagtanaw ni Moses, pero kabaluta sa nahitabo kaniya, napakyas siya, mga kaigsunan. Unang lakang pa lang, wala siya nakapugong sa iyang kaugalingon tungod sa iyang iya, mga kaigsuunan nga may nga initunog ulo, wa kapugong siya kaugalingon, nakapatay siya, mga kaigsunan, sa usa ka Egyptian hinungdan nga si Moses gi-exile. Nawala na siya sa iyang pribilehiyo, isip nga prinsipe, og siya gi-exile nga to sa kamingawan. Tingali mao na to iyang punishment nga gawas ni ana, tingali nga murag suicide ang paingon niya dito sa kamingawan nga naabot siya dito sa Midian. But ang kanang dethrone ka Moses is already a big punishment, especially nga nalayo na sa iyang ginikanan, sa giilan niyang ginikanan sa iyang biological nga parents, kung buhi pa manggali at that time, napalayo na gid siya sa misyon niya sa iyang kinabuhi, nga mao ang pagluwas sa katawhan sa Dios. O gani, mga kaigsuunan, nakaabot siya dito sa kamingawan sa Midian, kabalo na gid ta ani. Hangtod nga dito na siya naminyo, dito na siya na settle down, pero adunay 180 degrees nga turn sa kinabuhi ni Moses. Kay nga naman kung dito sa Ehipto, naa kaniya ang pribilehiyo nga harianon, tingali, kumukaon si Moses, basig ginahungitan pa, ginaliguan siya, ginailisan siya, bisag dako na siya, no? Kanang kinabuhi nga harianon yun. Iyang eksperyensya, pero pag abot niya dito sa kamingawan, mga kaigsuunan, nahimo siyang magbalantay sa karniro. Sumatag-adlaw ang kauban, mga karniro, mga kaigsuunan, nga ati manunon kaayos sa tanan. Pero ang kaning eksperyensya ni Moses, 40 katuig sa kamingawan, mauna di ay ni ang pag-enroll niya sa tulunghaan sa Dios, the school of hard knocks sa Ginoo. Dito sa kamingawan, ang iyang textbook, ang kaning nature, no? Ang kinaiyahan sa Dios. Ang iyang instructor, ang Ginoo gid mismo, o ang iyang practice na adiha sa pagdumala aning mga karniro nga way mga buot, may tag way mga buot, mao na iyang ginadumala. So, ma-imagine nato kung giunsa pag-edukar sa Ginoo si Moses, because kung mangutan na ta nganong kinanglan pa nga adunay 40 katuig nga pagpuyo ni Moses dito sa kamingawan, kabalo mo asa akong nabasahan ni ana. Ang rason nga nung gidala siya sa Ginoo dito, in order for Moses to unlearn, he learned in Egypt. Naka-eskwela naman siya dito sa kalibutanon nga eskwelahan. Pero kinanglan siya nga re-enroll sa Ginoo. Pero this time, ang iyang edukasyon, ang mao kana ang gikinahanglan ni Moses aron mahimo siya nga madaugon nga pangulo, og mahimo niya nga mabalikan ang misyon nga gihatag sa Dios kaniya.
So nahitabo ka Moses mga kaigsoon, 40 ka tuig siya dito sa kamingawan. O nasayod ta sa iyang eksperyensya, no? One day, nakakita siya og maingon pa nato katingalahan nga butang dito sa kamingawan. Kaya nakakita siya og usa ka bush nga nagakalayo. Now, anyway, wala sa natingala nga mukalayo ang bush. Kay ingon pa gani sa usa ka dokumentary nga akong nakita, no, na-discoveryhan sa panahon sa World War II, nga naay mga dapit gyud sa Middle East nga kalitrag mo kalayo ang kaning mga tanom bitaw dito. Because kaning mga tanom daw na aduna na fuel daan ang tungod sa kainit sa lugar usahay tingali, no, droplets maigo sa adlaw makapa-ignite og kalayo kalit nang mo silaob ang mga bushes dito. So I believe nga si Moses gatan-aw siya ni Ana wa gid sa natingala, pero nahimo nga katingalahan alang kaniya kay ingon pas Biblia wala magyud na ugdaw ang mao nga tanom, no? Sige tan-aw tingali labay nagpipila ka mga minuto or tingali oras tingala siya nganong pinasay man eh. There is something special about that bush. So giadtuan niya dito mga kaigsuonan og ang nahitabo dito ang presensya sa Dios anaa di ay ana nga dapit. Ingon sa Ginoo tanggala na ang imong tsinilas, kay ang tsinilas gasimbolo man na sa kahugaw kay mao man ay itamak kay kaning imong ang yuta nga imong gitamakan karon balaan ni nga yuta og si Moses ni hapa didto ngadto sa Ginoo sa pagsimba nakuratan siyang maayo mga kaigsunan. And nag-istorya ang Ginoo kaniya kay kani di ay is a divine appointment ni Moses ngadto sa Ginoo. Apan ang kaning appointment, grabe mga kaigsunan. This is a very short story nga akong i-share ninyo. Gamay ragi kay nga portions kinabuhi ni Moses mga kaigsunan, but this is filled with lessons after lessons. Pero mga kaigsunan, adunay leksyon nga gusto ginako nga ihatod diha kaninyo, ginaot makapadasig ni ninyo. So nahitabo mga kaigsunan. Sa Exodus chapter 3 kay mao man ni ang burning bush experience ni Moses. In verse 9 it says, "Now therefore," nag-istorya ng Ginoo sa iya, "Behold, the cry of the children of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppressed them." Naingon ang Diyos kaniya, "Come now therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of his time." Gitawag na sa Ginoo. Ingon pa sa Dios, nadunggan nako ang panaghilak sa akong mga katawhan, balik sa Ehipto, kuha akong tao dito, luwasain taon sila dito, ikaw ang magdumala kanila. But let me tell you, after 40 years in the wilderness, Moses is a different person now. Kay nga naman nitubag taon si Moses ngadto sa Ginoo. Ingon giniya, "Who am I that I should go to Pharaoh, and that I should bring the children of Israel out of Egypt?" Ingon pa niya, "Ginoo, kinsa ra intawon ko nga ako mahinuoy mo adto dito kang paraon, ug ako nga kuhaon ang imong mga kaanakan dito, ang mga Israelites dito gikan sa Ehipto." Ingon pa niya, "Dili mangyud ko ang ngayan ani Ginoo, dili ka pwede ani." Pero mga kaigsunan, itubag ang Dios kaniya, "I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain." So ang Ginoo, kay tungod si Moses mga kaigsunan, na malibad man sa Ginoo. Kay ingon sa Ginoo, dili man ko angayan, apan gidasig gid siya sa Dios. Grabe yung padasig sa Ginoo kang Moses, kay ngano man mga kaigsunan, because Moses now is a different person. Moses was a changed man. Kaya nga naman mga kaigsunan, ma-imagine ako kaniadto pag tingali dito pa sa Egypt. Grabe gid sa ka-confident sa iyang kaugalingon. Maybe he's thinking naanagid sa iyang tanan, na ang capabilities niya, na ang kalidad niya nga mahimo siyang pangulo siyang mga katawhan. Pero mga kaigsunan, lahi ang pagsukod sa Ginoo sa pagkaangayan sa tao. O diri na nato na madiskubrihan mga kaigsuonan. Kaya nga naman, makaingon gyud ko mga kaigsuonan nga, pagbabalibad bitaw ni Moses, dili man pasabot mga kaigsuonan na malibad siya kay ang iyang, maingon na to bahang, ang iyang qualification as a leader nawala na. Ayang mga abilidad nga sa pagka-leader niya nawala na.
O nawala ba kayang mga talento na? Moses, nagbalibad sa Ginoo mga kaigsuunan, not because nga, maingon na to, because he's incompetent. Kaya I believe nga ang training niya kaniadto, naapagyud kaniya, kay bisan pag gani mga kaigsuunan, kung ginatanaw na ko, giunsa niya pagdumala ang mga Israelites, giunsa niya pagsulat o pagsaysay ang kaning mga sugilanon. Mga kaigsuon, kaingon gyud ko si Moses, grabe gyud ka bright nga tao. Lab sa among pagtuon kaniadto sa theology nga magsulat si Moses kanang ginaingon na to nga chiastic in form nga pagkasulat. Grabe gyud mga kaigsuonan. Nga kaingon ka sa mga modern writers maglisod gyud og maglisod og aptun og Moses sa iyang kamaayo mo sulat mga kaigsuonan. But anyway, namalibad gyud si Moses. And let me tell you, sa panahon nga gibati ni Moses, nga dili gid sa angayan, kay ngon niya Ginoo, dili man gyud ko angayan, I would like to declare, and I fully believe this, when Moses told the Lord, who am I, di man gyud ko angayan Ginoo, I believe that's the time nga nahimong angayan si Moses. I've been preaching this sermon many times in maura gihapon akong resolba mga kaigsuunan. Lisod paggagamiton sa Ginoo kung hambugiro gitas tong kaugalingon, nagsaligra ta sa tong kaugalingon, tungod kay ang tahas sa Dios nga gihatag espirituhanon man, gawas nga mulihok ang balang espiritu sa kinabuhi sa tao, dili gid ka mahimong madaugon, o kung ikaw hambugiroon na gid kadaan, maunay panahon nga dili gid ka angayan. Kaya ang naghimo nga angayan ka Moses, sa panahon nga gibati niya nga, dili siya angayan. Akong balikon, kay basig nabalik. O basig, bisan pag nabalik, maorang gihapon ang ipasabot. Nga sa panahon nga gibati ni Moses nga dili siya angayan, I believe, mauna na nga panahon nga angayan siya. Kaya nga naman, dili na kaalam lang, o dili na ang abilidad lang, ang nahimo nga qualification ni Moses, kundili ang iyang kinaiya nga mapaniubsanon. Maubitaw nga gitawag si Moses that the meekest man on earth, kay mao ka na ang unang leksyon nga nakatunan niya samtang naa siya sa kamingawan. And I don't want to be misinterpreted with that. Kay usahay basig ma-misinterpret ko ana mga kaigsuonan. I am not saying nga okay ra gid sa ato nga dili ta magtuon, dili ta maningkamot, kay ang pagkaangayan di ay kay naara gyud sa maayong kinayong pagkamainobsanon. Mga kaigsuonan, that's not the point of that, because as I have said nga si Moses, kung moingon lagi tag abilidad, naagig kang Moses. But that is not enough for the Lord. Kaya ang pinaka-importante nga aspekto sa kinabuhi sa usa ka tawo or magamit kinsa sa Dios, nga kabalos siya magpaubos sa iyang kaugalingon. Kaya ang tanan nga away nga ginaaway nato sa kinabuhi, especially away nga espirituhanon, away kani sa Dios, o kita mga instrumento lamang ni inan. But anyway, mga kaigsuunan, tungod ni ana nga mentalidad ni Moses, ngang iyang kinaiya na usab. Pag-adto nato sa Kapitulo 4, mga kaigsuonan sa Exodus, mauna pud ni siya ang padayon sa ilang conversation, o diri na ta mag-focus mga kaigsuonan, kay duna ni siya dako nga pagtulunan nga ako nakatunan sa kong kugalingon, and hoping nga makapa-inspire usab sa tanan. Then Moses answered and said, kay nga naman daghan na kay gisaysay ang Ginoo sa iya. Tabangan lagi sa Ginoo, ubanan sa Ginoo. Pero niingon man si Moses diri, but suppose they will not believe me or listen to my voice. Suppose they say, the Lord has not appeared to you. Si Moses, na ang iyang pagtuo sa Dios, kabalo siya gamhanan ang Ginoo. Ang iyang gikabalakan, kay basig dili daw mo to ang mga tao niya, dili maminaw niya, kay wa man nakig-uban ang Dios nimo. Tingali ang kauwaw ni Moses sa nahitabo 40 years ago naa pa sa iya. Kay nga anuman, bisan ang mga tao gisalikway sa atong panahona, kinsa man ka gipangut sa mga iyang mga igsuon dito. And maybe naa pa na siyang huna-huna, di ko angayan Ginoo, i-reject ra tingali kus mga tao, anay tabo mga kaigsuonan. Itagaan sa dakong demonstrations, Ginoo. So the Lord said to him, what is that in your hand?
Nangutana ang Dios unsa man ang naa si mong kamot. Nitubag si Moses arad. So what is arad yan mga kaiso? Arad is kabalo naman ta, no? Shepherds, they bring with them duha ka sticks, no? I was thinking usa ka stick pero duha ka klase nga stick na. Naay ginatawag natong rod, naapoy ginatawag natong staff. So at that moment, nagtubag si Moses, arad, Lord. Nang pangutana ka nato mga kaigsunan, nganong aduna may rod si Moses? As what I have said, na siya rod nga ginadala because he's a shepherd. Nangutana ang Diyos unsay naa sa iyang kamot. Actually, ang tubag ra po niya, kung unsay naa sa iyang kamot, arad, ingon pa niya. Kay galagi, kay shepherd man siya mga kaigsunan. Kung si Moses, teacher pa, makaingon sa Ginoo, eraser ni Chok Ginoo. Tingali, kung pa siya, maingon siya nga, injection ni sa Ginoo, sa baka ni, unsa kanina, di kanina, stros ni Ginoo. Kung doktor tingali, stethoscope ni Ginoo, kung sa manggali ni, kung medtech mga ni, maray tubag, sundalo tingali, maingon sa pusil Ginoo, naasa kong kamot. O tingali, kung farmer siya, maingon siya, daro ni Ginoo. Abuno po'y naadire sa pikas. Kaya nga naman, nakatubag si Moses arad because he's a shepherd. And let me tell you mga kaigsuunan, kung kita pagatawgon sa Dios, dili gid siya mangita kung unsay wala sa ato. Ang iya ra gid nga gina-require kung unsa po'y naa sa ato. Di siya mangita kung unsay wala nimo. Kay nga naman, nakasulti ko sa lahi nga mga profesyon, mga kaigsuunan, nagkalailahi nga mga abilidad. What I am saying is, Moses was called according to his training, according to his experience, according to his profession. Because he is a shepherd, he has a rod. Kaya nga naman mga kaigsuunan, nga kinanglan ako tagaan o dakong pagtagada. Kay usahay manggod, kung tawgon tas Ginoo nga tabang tas buhat, mamalibad ta, kay makita nga dili man ta ngayan, dili man ta pareha sa uban, gamay ra man ni ako nga nabawaan. Pero mga kaigsuunan, wa man po'y nangita ang Ginoo kung say wala nimo, ang iya ra gyud gi-require kung unsa ra po'y naa nato. Di siya mo ngutana nimo nga gusto unta ta kagamiton pero kagabalo baka mo kanta. Unya, og di ka kabalo mo kanta, pero dili man lagi pangita sa Dios. Kaya nga naman, kung dili ka kabalo mo kanta, di ba po kapakantahon sa Ginoo? Kung di ka kabalo mo wali, di man tingay kapawalihon sa Ginoo. Nga naman, aduna may kaugalingon nimong abilidad nga maoy gigasa sa Dios sa imo, nga magamit nimo nga buhat. So what is in your hand today? Mao ginay pangutana sa Dios kanato. Unsa may naa sa kamot karon? Tingaling taga-Hope Channel, mingit sa kamera ni Ginoo. Na ako'y laptop diri Ginoo o Ginoo for editing. Tingali sa mga pastor, Ginoo, na may wali nga giandam, na may Biblia Ginoo nga among magamit. So nagkalahi-lahi gitag abilidad mga kaigsuunan. Mo nang nakanindot sa tong iglesia. Nga wala gigiparehas Ginoo atong mga talento. Ingon pagani no sa analogy nga gihatag ni Pablo, murag giniglawas sa tao bitaw. Ang uban kamot, ang uban tiil, no, ang uban baba, ang uban mata, ang uban dulunggan. Wa gid nagkaparehas. Ingon pagani si Pablo, dili mahimo nga mo pagulbol ang kamot didto sa tiil. Kay nga naman, kay ang kamot, lahi man yung buluhaton, ang tiil, lahi po siya og buluhaton. Ma-imagine ninyo mga kaigsunan ko sa iglesia, pare-parehas na tatanan og talento. Langlit, og diha sa iglesia, sa iglang ta magwawali. Ma-imagine ninyo, og naadunay isa kagatos nga miyembro, puro mga magwawali. Ma-imagine ninyo ang mahitabo. Tingali na itawo. Nga nadagan na lang tunga-tunga na stuig, paghapon sa kawali, kay nga naman, kay daghan mang magwawali, makayo na una tingali siya nga, oy, grabe naman po ni mga tawhana. Nagtuo tingali sila ray kabalumuwali. Kaya nga naman, puro man magwawali. Panalit og puro pud singer. Na nagkanta dito nayabag, makayo na uban tanawa. Kay sige raman, di man manghatag og bahin, ano, nayabag, di man tumao. So, makaingon gyud ko mga kaigsoon nga ako nga dili pud singer, nga makapanaway man ko og singer nga ako mga yabag man ko, di man ko kamao ana. O bitaw na makaingon pug ko nga ako magwawali man ko,
aw sawayon ko sa dili magwawali, di ra pud kumaunsa kay ngano man, di man pud siya magwawali. Mao man po niya akong talento mga kaigsunan. Mao po niya gihatag sa Dios. So ang akong gikaingon mga kaigsunan, maayo gid ang Ginoo. Wa gihas kay ngano man nagkalaylay man ang aspekto sa ministry mga kaigsunan. O nga matag usa ka usa aduna gitay bahin nga kung atong buhaton mga kaigsunan, mahimo gid ta nga madaugon. We always work hand in hand. That's why you don't compare yourself to others. Na ay mga tao nga naa sa atubangan, parin na akong gihimo mga kaigsunan. Risgo man kinaman ko sa atubangan. Ako may tanawon, kaya ako may gawali lagi. So sa ato padako ning risgo kay pwede nga masipyat ko diri na ipangistorya na kung dili mao kung sa magaling nga kon labi na live mga kaigsunan pwede ta maulawan diri. No ingana bitaw. Pero uban mo kay ngono kan maayo man siya kay perminti man sa makita. Kaigsunan pero risgo ba ning makita ka. No? Pero sa ang realidad mga kaigsunan, nahimo na to ning production nga sama niini. Pero dili ra ba usa ka tawo ang naghimo niini. Kay adunay mga tawo na to luyos sa kamera, naa dito sa audio, naa diri sa kilid nga nagatan-aw taon kung unsay maayo sa atong ministry. And everything is working hand in hand in order to accomplish ang buluhaton sa Ginoo. So what is in your hand today? Ay sige magtan-aw wala man ko'y nga anak Ginoo na waman garikwar ang Ginoo kung say wala. Ang iyang gipangita kung unsay naa. Mo na yung gipangutana sa imo, arad Lord ingon pa ni Moses. And what happened is gisultian sa Ginoo, cast it on the ground. Sige daw, iitsa daw kuno sa yuta. So giitsa ni Moses ang mao nga baston, so he cast it on the ground, and according to the Bible, and it became a serpent. Nahimong bitin. So sa ako sa akong nabawaan sa akong nabawaan bisan pag eskwela nato kanetong biology naamanggoy tulo ka klase ning bitin doon na tulo ka klase nga bitin na ginatawag nato nga constrictor constrictor kanang samas mga sa kanang mga python mga constrictor doon na pud tay mga venomous nga mga bitin kani bitaw mapaakan ka patay ka o gaduna po tay mga non-venomous nga mga predator nga mga bitin mga kaigsunan. So kanunay ginako ning pangutana paglabog ni Moses baston na himong bitin, my question is unsa to nga klase nga bitin? Diri ra ta sa duha, is it venomous or non-venomous? And of course, nagkalayle gid ang tubag sa tao. But you know what? By reading between the lines, ngayon na reading between the lines, kanibit ang tumoy sa versikulo 1, sa versikulo, it's in verse, I think this is in verse 4, no? O, na ko nabutang diha. Now, sige, and Moses fled from it. Niambak taon si Moses, ni palayo siya gikan ato nga bitin. That's why, sa ako po nga pagtanaw ana, makaingon gyud ko nga venomous ang mao nga bitin. I think it's in verse 3, no? Verse 3. Now, venomous nga bitin, kay ngano man, si Moses mga kaigsuunan, 40 na katuig anang kamingawan. Nasayod na siya nagklase-klase nga mga bitin nga naa diha. Kaingon po ko nga adlaw-adlaw tingali nag-encounter siya aning mga bitin. And when Moses fled from that snake, tingali kay kabalo siya nga venomous ang mao nga bitin. Now, I'm just giving emphasis on that because of the next command of the Lord to him. Kuyaw mga kaigsunan, kay ngano man. According to verse 4, then the Lord said to Moses, reach out your hand and take it by the tail or grab it by the tail. O ang nahitabo mga kaigsunan, he reached out his hand and caught it, and it became a rod in his hand. So according to the story, gisugo sa Ginoo mga kaigsunan, guniti ang ikog. Now, makaingon ko nga, tingali kong ingani ang panghitabo. 40 years ago nga si Moses, mao pa'y pag-graduate tingali niya sa university. Ingon sa Ginoo, guniting ikogs bitin Moses. Tingali makaingon gyud ka nga malibag si Moses ay isa Ginoo, unsa man nga sugo Ginoo? Nganong gunitan man ang
ang ikogs bitin, kabalo ba kaunsa nga klase nga bitin? Kaunsa na nga klase nga bitin? Sa among pagtuon sa biology, kuyaw ni nga bitin, mao ni. Ing ani ang yang binom ani makapaakapi in a matter of minutes mao ni hangtod muhunong mo kasing Ginoo di man tayo maayo kay paggunita nimo na mobalik magyud ang ulo na adto na ginay reaksyon. So dili tingali maayo gyud ang paggunita na. But you know what? In 40 years of Moses stay in the wilderness, he learned to trust God. So the command seems crazy. The command seems impossible. The command seems dangerous for Moses. Pero mga kaigsuunan, because of his faith and trust to God, he grabbed the snake by the tail. O paggunit niya mga kaigsuunan, tingali, hadlok po siya, but still gasalig sa Ginoo, pero paggunit niya, praise the Lord, that the serpent became a rod again. O pas Biblia, that they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob has appeared to you. Now, that simple stick in your hand will become a symbol of power. Sultian ako na mga kaigsuunan, nga kanang stick ni Moses, nahimo niyang kauban, sa paghimo og daghan nga mga mirakulo. Pero stick rabaya na, patay naman na siya nga kahoy, pero naggamit sa Ginoo because mauna ang naa sa kamot ni Moses. And let me tell you, whatever will be in your hand today, bisag unsa pa na kasimple nga butang, unsa mang abilidad o gasa nga naa sa imo, basta itugya na gani nimo sa Ginoo, paggagamiton ka na sa Dios sa paghimo og dagkong mga butang, bisan pa ang mga katingalahan nga mga butang, basta hom sa Ginoo, anaa ka nato, og ang iyang presensya kanunay makigatubang ka nato, og bisag asa patuon sa Ginoo, bisag unsa pa kadako ang tahas nga igihatag sa Dios, mahimo gitang madaugon, maunay pasalig sa Dios alang kanato. But sometimes, maperceive nato nga murag dili mao ang mao nga sugo. Tingali magunaw na takalisod pud ana Ginoo, gunita ng ikogs bitin, delikado man tingali ni Ginoo, basig maulawan ko ani Ginoo, basi hinuon og dili na ako ni makaya Ginoo. Pero ang sugos kay gunite, ang sbit. Ako na'y bahala ana. Kaya nga naman, risgo baya mga kaigsuunan nga magpagpagpita sa Dios sama sa kung gisulti ninyo ganina. No? Kana bitaw, wali ka soft channel, dili ba nilalim? Kay posible, samtang gawali ka, daghan kay mga bashers, mga kaigsuunan kay sa internet, daghan kay mga bashers. Tingali, katawaan nila imo nga appearance, ang imong mga sinultihan, the way nimo pag-deliver sa imo nga sermon, the way nimo pag-istorya, no? Posible nga masawayan ka sa tao. O tingali, maawayan ka sa mga tao, maingon sila nga dili man kaangayan, nga nung naa ka diha, no? Una na maayo, nga nung naa man pud na diha. Posible na. So, sa kabalo na kita, no? Basta gani mo appear ang isa ka video, ma-appear ang isa ka tao, naagi bashers mga kaigsuunan. Muna na ako'y nabasahan ka quotation nga, bisag unsa man gihapon na akong buhaton, there will always be negative and there will always be positive. Time nga na ay gipost sa Facebook nga ako nga unsa gani ni kanang clip ra bitaw sa akong wali mga kaigsuunan, but it's an inspirational message. Inspiration ra. Pero pag tanaw di mo dito sa comment section, mga tao, mga kaigsuunan, nga ilang kinabuhi, nga na, nalipay ragit sila. They like controversy. they like conflict. Bisan pa, wa naging kay kasaway, kay dili man sa theological nga issue, it's more of inspiration, pero naapagay maot nga masulti ang tao. Nga na, bitaw? I think there are people nga, ganahan gid sila na kinabuhi, mga kaigsuunan. Nagi mga tao nga mga bell ringer. Something great is happening. Na bell ringing, ding, 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 na, di mo na mayo.
Na mga maayo nga plan, ting na, dilisod man na. Nagay mga bell ringers, mga kaigsuonan nga, always waiting for something to say negatively. Kay dili, I really don't know. Sometimes, so kahuna-huna magudda, kanang labi nagbulhaton sa Ginoo, tao nga magsamok-samok nimo, makaingon ka kapagamit, hindi ka away. O aware ba ka ang tao nga kaning akong ginabuhat nga dili naman ni maay, di naman ni makapadasig hinuon. Mga na mga kaigsunan, it's very important. It's very important how we behave, especially in the work of God. That's why ang akong padasig ninyo. Perminti man gyud resgo ang atong ginahimo kung magpagamit tas Ginoo. As I have told you, nga posible nga maulawan manggod ta. Posible maabot sa unan, sa school dista. Posible panangit lang initan ka. Something like that. Maybe people will perceive you as a threat, mga kaigsuunan. Threat maybe kung unsa manggaling ka hana, nga threat ka diha, whether it be a position, maybe you're a threat, nga basig ma-take over nimo ang popularity or whatever is that. Or kung unsa manggali, ang gusto ipabuhat sa Dios kanimo, pero naagid kay kabalaka, nga basig kulang ragid ka. Mga kaigsuunan, yun sa Ginoo, cast it on the ground and grab it by the tail. Grab the snakes by the tail. Kay pag-abot ni ana, pagagamito na sa Dios, i-improve pag Ginoo kung unsa nimo. Aron nga daron pang mga pang iyang mahimo. Mahinumduman ako ang kaning rod nagiaisa ni Moses as a symbol of their victory. Every time nga iisa niya, mudaog maging ang mga Israelis, humanaog gani, mapildi po sila ginay-hinay, o kani nga baston, saksi kani siya mga kaigsunan, simbolo sa gahom o sa kataugan sa Dios. O mga kaigsunan, simple kay na siya nga butang, it's only a rod. It's a dead stick. Igo ra man na ibunal, unta. Igo ra na isungkod. Pero pag naas sa kamot sa Ginoo mga kaigsuunan, mahimo kani nga dako nga gahom. Mabitaw ng kanunay na ako ginaistorya nga, ako pasalamat kiko sa Ginoo. Kaya ako mga kaigsuon, kung sa gitara pa, yabag-yabag gini nga gitara. Daot na ni gitara, buslot na ni nga gitara. Ang string ani dili na maayo nga kuan, di na kayo ang mga frets ani, fret bars niya, di na maayo. Mao na kung panglantos kung kugalingon mga kaigsunan. Di manggita angayan. Pero bisan ng isa ka instrumento, isa ka gitara mga kaigsunan, bisag daot-daot na. But in the hands of a master, but in the hands of a virtuoso, pwede pag ginaniya matarong mga kaigsunan o bisan og pagkulang ang string ni ana, makatugtog pag ginasya og nindot nga musika. Why? Because the one handling is a master, is a virtuoso. So bisag kita mga kaigsunan, bisag yabag-yabag ratang instrumento, pero naas kamot sa Dios, makatugtog paghihapon ta mga kaigsunan. Mapuslanon ra gihapon ta. Mao na nga ang gitara way kapasigarbos yang kaugalingon kay dauton man ang atong pagdayeg naa mga kaigsuunan sa nagagamit ka nato. Nga mao ang atong buhi nga Dios. Mao na nga akong prinsipyos kong kaugalingon. Kung maulawan manggaling ko, nga nag-perform ko sa buluhaton sa Ginoo, normal man na, kay unsa ra man gyud ko, kinsa ra man gyud ta. No? Daot man ta. Kana bitang, sa may kapasigarbo na to, be. Ang ato ra gyud nga pasalamatan, kay ginagamit pagita sa Dios mga kaigsuunan. Regardless of your background. Kay kung makita na to, si Moses baya, mauwaw siya. Daot baya iyang reputasyon dito sa Egypt. Pero siya ramang gihapon ang gitawag sa Ginoo. Mabitaw na mga kaigsoon, di kakapanghukom sa usa ka tawo, kay wa gyud kakabalo sa unahan. Sao na siya pag-transform sa Dios. Kay kabalo mo mga kaigsoon, lipay gyud ko. Kay ang ato magong Ginoo, no? He was a carpenter when he was here on earth. That's why na ako'y sticker kanito na yan. My boss is a carpenter. Why? Because Jesus Christ is a carpenter. Ang kabalo mo nakanindot aning mga karpintero, kita nga mga ordinaryong mga tao, tanaw gani tao sa kakaoy, sa kalag. Ang atong makita lagra na, atong makita sugnod ragoro na. Pero sa mata sa usa ka karpintero, with that expert eyes of a carpenter, dili lang lag o dili lang sugnod yang nakita. Nakita na niya daan ng bangko, nakita niyang lamisa, nakita niyang kabinet. Kay sa kamot sa karpintero, mapurma gina niya nga mahimong mapuslanon nga butang. And I believe God is like that in our lives.
That's why we experience miracles in our lives. Di manggaling ta makakita ka ng mga tao nga naglakaw sa tubig, sumala kaniadto sa nihimo na Ginesos. Di naman tinga ta makakita og dagat nga naabli sama sa experience ni Moses. But I fully believe that our personal experiences nga kitang mga walay mga pulos kaniadto pero gigamit gi Dios, that's the greatest miracle of all. So hinaot nga nadasig ang matag usatag karon kaga. Naot mga kaigsuunan nga musugod tag pamalandong Ginoo, bisag gamay ra ni ako, bisag kulang ra ni, mao ra ni sa akong kamot, pero itugyan nako ni diha kanimo. Ug moingon manggaling ka nga grab it by the tail, Ginoo tabangi ko, tagay ko kaisog to grab it by the tail. Because I fully believe if we submit everything to God and we act in courage and faith and trust to God, paggagamiton ta niya mga kaigsuunan, dili manggaling mo abli ang dagat tungod nimo. Pero there will be people nga bless mga kaigsuunan og magpagamit ta sa Dios. Maoy pinakaimportante sa tanan. O galing sa atong pagpagamit, sa pagpadayon nato sa paggiya ngadto sa uban, di lang nato mabantayan nakaabot na punta dito sa pangpang. Nakaabot na punta dito sa atong padulngan nga mao ang langit nga atong puloy-anan. Hinaot ang Diyos mga panalangin kanato, magampo ta mga kaigsuunan. Dear Father in heaven, we would like thank for the life of Moses, for the example of meekness, for giving his life to you, and now he became an inspiration to all of us. Thank you, dear Lord, for teaching us to trust you. And that will count as courage as long as we have faith. As long as we understand that our calling is always enabling. Help us, loving Father, to use what is in our hand today. Help us to submit it to you. And please use what is in our hand and use us in your ministry. Guide us always, dear Father. Bless us always, dear Lord. And to you, we submit everything for blessings to every listener and to every viewer and to every family that they represent. In Jesus' name, amen.